nakaraang taon ay naipamalas mo ang pag-unawa sa mga angkop na inaasahang kakayahan at kilos ng pagdadalaga at pagbibinata, kakayahan at talento, hilig at pagkatao tungo sa pagtupad ng tungkulin sa sarili, sa kapwa, sa bansa at sa Diyos. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriin ang larawan ng pamilya sa ibaba. Gumawa ng concept map sa kwaderno gamit ang mga impormasyong hinihingi. Ilagay ang mga kaisipan na nakapaloob sa salitang pamilya. Mga salitang may kinalaman sa pamilya, katawagan sa mga kasapi ng pamilya, tungkulin at gawain ng bawat kasapi, mga damdaming umiiral sa bawat isa. Iba pang mga pangangailangan ng pamilya. Masaya ka ba sa iyong pamilya? Basahin ang tula at unawain ang mensahe nito. Sa pamilya ko, happy ako. Akda ni Lourdes C. Pascual. Sa aking paggising ay yakap ni inay ang nagpapalakas sa pagal na katawan. Dagling bumabangon dahil sa bigmatikman ang kanyang inihanda sa hapagkainan. Sabay-sabay nakakain, kapiling si itay, pati na rin si kuya, maging si ate. Kapag nabusog, ramdam agad na malusog, kung kaya sa gawain ay agad dudulog. Kanyang-kanyang tungkulin ay agad gagawin, matamis na ngiti sa labi ay namumutawi. Mahirap man ang buhay ay masaya naman sa tulong at gabay ng Diyos na may lalang. Huwag susuko sa pagsubok dahil ang may kapal ay nariyan lamang. Sa ating isip at puso ay laging nananahan upang pagaanin ang lahat ng ating alalahanin. Ang pamilya bilang likas na institusyon. Ano nga ba ang pamilya? Ayon kay Pier Angelo Alejo, ang pamilya ang pangunahing institusyon sa lipunan na nabuo sa pamagitan ng pagpapakasal ng isang lalaki at babae dahil sa kanilang walang pag-iimbot, puro at romantikong pagmamahal kapwa, nangakong magsasama hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Magtutulungan sa pag-aaruga at pagtataguyod ng edukasyon ng kanilang magiging anak. Ayon pa rin sa kanya, ang pamilya ay isang konkretong pagpapahayag ng positibong aspekto ng pagmamahal sa kapwa sa pamagitan ng kawang gawa, kabutihang loob at paggalang o pagsunod. Maaaring patuloy na nagkakaroon ng ebolusyon sa kahulugan ng pamilya. Ngunit isa ang mananatili. Ang pamilya ay isang likas na institusyon. Bakit nga ba? Ang pamilya ay pamayanan ng mga tao o community of persons, kung saan ang maayos na paraan ng pag-iiral at pamumuhay ay nakabatay sa ugnayan. Ang pamilya ay itinatag bilang isang malapit na komunidad ng buhay at pagmamahal. Ang kapangyarihan ng pamilya bilang isang lipunan ay nakasalalay sa ugnayang umiiral dito. Ang pamilya ay isang mabuting pangangailangan ng lipunan, kaya't kapag hindi ito iginalang, mapanira ang epekto nito sa lipunan sa kabuuan. Kung ang kabutihan ng pamilya ay nagpapayaman na itataguyod at napapangalagaan ng lipunan, ang bawat kasapi nito ay nabibigyan ng pagkakataon na makamit ang kanyang kaganapan sa isang maayos na kapaligiran na angkop para sa paghubog ng panlipunang birtud at pagpapahalaga. Ang pagpapakasal ng dalawang taong nagmamahalan ang magpapatibay sa isang pamilya. Dito ipinapakita ang pagsasama ng buhay at pagmamahal. Ang pagbibitiw ng mga pangako na nagpapatibay sa pagbibigay halaga sa tao bilang tao
at hindi isinaalang-alang ang anumang mayroon ng isa. Ang pagmamahalan na namamagitan sa mag-asawa ay tinatawag nating conjugal love. Ang nagbibigay buhay dahil nakatakda ito sa pagkakaroon ng anak. Kaya patungo ito sa pagmamahal ng magulang o paternal love. Nabubuo ito dahil sa pagmamahalan. Ito ang tanging samahan na hindi dapat piliin, ihalal o iboto ang mga namumuno. Kinikilala rito ang pamumuno ng ama at ina. Ang ugnayan ng mga kasapi nito ay pinagtitibay ang pagmamahalan, magkalayo man sila sa isa't isa. Ikatlo, sa pamilya, unang sumisibol ang bawat mamayan na magiging mahalagang bahagi ng lipunan. Ang magiging kasapi ng iba't ibang sektor ng lipunan. Layunin ng pamilya ang pag-aaruga sa mga anak at ang edukasyon ng mga anak. Ikaapat, sa pamilya binibigyang halaga ang kasapi dahil sa pagiging tao niya, hindi dahil sa kanyang kontribusyon o magagawa sa pamilya. Ang ugnayang dugo ang likas na dahilan kung bakit ang kapamilya ay parang sarili. May dignidad at may karapatang mahalin dahil sa pagiging tao niya at hindi sa kung anong mayroon siya. Ikalima, ang pamilya ang pinaka-epektibong paraan upang gawing makatao at mapagmamahal ang lipunan. May orihinal na contribution nito sa pagtatayo ng mundo, sa pamagitan ng pangangalaga at pagtuturo ng mga pagpapahalaga. Ika-6, hindi nilikha ang pamilya para sa kapakanan ng miyembro lamang. Mayroon itong tungkulin sa lipunan, kung saan ito ay isang mahalagang bahagi. Kasama sa panlipunang tungkulin ng pamilya ang gampaning politikal tulad ng pagbabantay sa mga bantas at institusyong panlipunan. Kung ang mga ito ay sumusuporta at ipinagtatanggol ang mga karapatan at tungkulin ng pamilya. At ikapito, bukod sa pagkakaroon ng anak, may pananagutan ang mga magulang na gabayan ang mga anak upang lumaki at umunlad ito sa mga pagpapahalaga at maisabuhay ang misyon ng Diyos para sa Kanya. Nagbago ba ang iyong pananaw tungkol sa pamilya matapos mabasa ang mga paliwanag? Tumawak o lumalim ba ang iyong kaalaman tungkol sa pamilya? Ilarawan mo ngayon ang iyong bago o mas pinaunlad na kaalaman. Gawin ito sa iyong kwaderno.